Mga kabayan, mga katambay, si Kamanong po. Nagbabalik na naman po para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan lahat, mga kababayan. Mag-umpisa na po tayo, mga tambay. Magkomentuhan na po tayo. Ito pong pinahayag ng palasyo, mga tambay, ay sinisiguro daw po nila at tinitiyak na hindi na raw po mauulit ang nangyayaring korupsyon sa ating bansa, lalong-lalo po sa pagbabudget nila, mga kababayan. 3 taon, ibang klase. 3 taon, ngayon lang po, mangangako na naman ulit. Ano na nangyari sa pera ng bayan? Ano na nangyari sa mga inutang natin o inutang nila? Isang damukal po ang inutang. Tapos sasabihin lang daw po sa atin, hindi na mauulit. Hindi na mauulit. Samantalang ang pera ay nasa kanila na yata. Mangangako na naman ang mga hindot na ito, mga kabayan. Sanay na sanay pong magsinungaling at budulin ang mga Pilipino pagdating po sa pera umano. Pakinggan po natin ang palasyo at nagsasalita po rito ang tinatawag na garbage in, garbage out ng Vice President, mga kabayan. Ito po. Makakasiguro po tayo with all these things happening. Makakaasa po ang taong bayan na magiging maayos ang 2026 budget at hindi po pahihintulutan na ng Pangulo ang mga maaanumalyang proyekto. Muling tiniyak ng Malacanang na hindi papayag si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na may maisingit na anumang maanumalyang proyekto sa 2026 national budget. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, i-veto o hindi aaprubahan ni Pangulong Marcos ang mga makikitang insertions na hindi nakaayon sa programa ng administrasyon. Ayon kay Castro, nais ni PBBM na ang 2026 budget ay para sa kapakinabangan ng mamamayan. Gusto po talaga ng Pangulo na yung budget ay tama at maibigay sa tamang programa para sa kinabukasan at kapakinabangan ng taong bayan. Kumbinsido naman ng Malacanang na mas nabubulgar na ngayon kung ano ang kinahihinatnan ng 2025 budget. Kasunod dito ng paglalantad ni Senator Panfilo Lacson na halos lahat ng senador ay nagkaroon ng budget insertions. Kung ito naman po ay nabulgar na at nailahad ni Senator Lacson at yan din po ang nais na tutulan ng ating Pangulo. At ito din po ang naging dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng pag-iimbestiga tungkol sa mga maanumalyang flood control projects. So, siguro po mas nailalahad ngayon kung ano ba talaga ang nangyari sa budget ng 2025. Ayon pa sa palasyo, nang naisagawa ang budget ay hindi detalyado ang pagkakaalam dito ni Pangulong Marcos, lalo na sa bahagi ng insertions ng mga mambabatas. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Nakakalungkot po pala, mga tambay. Nagkaroon tayo ng mahinang presidente. Weak po pala talaga. Hindi po alam ang kanyang pinipirmahan. Ibang klase. Hindi niya alam kung ano yung mga insertion na nilagay daw po ng mga politiko, ng mga congressman, ng mga senador. Unbelievable. At yan po ay 2025 pa lang po yan, mga kabayan. Yung pinag-uusapan na insertion na yan. Nasaan pa yung 2023? At 2024, mga kababayan, flood control pa lang po yan. Wala pa yung ibang proyekto po dyan ni BBM na hawak po ng DPWH, mga kababayan. Napakalaki pong insertion yan. Ngayon, mangangako na naman po sila, itong mahindot na ito. Nangangako na naman na aayusin at hindi nahahayaan na ang pera ng taong bayan ay mapunta sa kanila umano. At paghati-hatian nila ang napakalaking mga insertion na dinideliver sa kanila 3 times a week. Billion. Hiyang-hiya naman tayo kay Castro. Hiyang-hiya naman tayo kay Claire Castro, mga tambay, para magsalita na akala mo kay linis-linis ng Pangulo, na sa kanya lang nabubunyag at siya pa ang nagbubunyag ng maanumalyang korupsyon ng flood control. Hiyang-hiya naman kami sa mga hindot na ito. Hindi kami tanga, hindi kami bobo. Ang may accountability niyan, kaya nagka-leche-leche yan at baka damay siya dyan dahil pinirmahan niya yan. Pinirmahan niya yan at yan, hindi lang po 2025 yan. Yang mga maanumalyang mga proyekto sa ating bansa. Kaya nga walang natatapos na malalaking big project. Meron po bang big project ang pamahalaan ngayon? Ang malaki pong natapos, utang.
Nakautang po sila na napakalaki na. Hindi na po bababa sa 7 trillion. Hindi na po bababa ang mga nautang na nila. Pero wala po tayong nakita maliban po sa pumuputok po ngayon na mga delivery. Mga delivery na pera sa kanila. Di po ba? Nagpapasalamat po ang taong bayan dahil nagkaroon po na isang marine. Isang marine pa lang ang lumalabas. Sana po sa mga darating na panahon ay may lumabas din po ng men in uniform na ginagamit ng mga politiko sa kawalanghiyaan at katarantaduhan at sa pagnanakaw. Ginagamit ang mga men in uniform para ito ang mga mag-deliver sa kanila. Katulad po ni Master Sergeant Orly Gutesa, mga tambay. Nagamit po ito sa kawalanghiyaan nila para po maging protektor ng kanilang mga nakaw na pera para dalhin sa kanila at i-deliver. Kaya dito po mga tambay, sinasabi po ng palasyo na muli na naman magbabudget at tinitiyak na nila na hindi maulit. Saan napunta at paano maibabalik yung korupsyon? Hindi po ba? Dahil ang pumuputok po dyan, magmula sa taas. Magmula sa taas ay nakikinabang. Nakikinabang magmula sa taas. Hindi po ba ng korupsyon at napakalaki ng hinihingi ninyo? Di ba sa mga contractors? Di ba? Mismo ang nagsabi. Sino nagsabi mismo, mga kabayan? Hindi po ba nagpaputok yung mismong contractors na grabe, lahat kayo, huwag kayong magmalinis. Dahil lahat kayo nakikinabang. Nakikinabang kayo lahat. Saan? Sa pera ng taong bayan. Kayo ang nagbabudget. Kaya itong presidente na ito nagmamalinis. Nagmamalinis. Samantalang sa probinsya niya ay may proyekto rin ng kanyang anak. At isang damukal din na proyekto. Di po ba? Sa Ilocos Norte. Na hindi pa nabubuksan kung gaano karaming pera o how many billions ang napunta sa Ilocos Norte at mga flood control project dyan at kung ano-ano pang proyekto. Ngayon, sasabihin nyo, hindi na mauulit. Ang gusto ng taong bayan, hindi ka na maulit maging presidente dahil ayaw na namin ng presidente na weak at may issue pa ng pulburon. Ibang klase ang ginawa nyo kawalanghiyaan sa pera ng taong bayan. Hindi po ba mga kabayan? Ito po, painggan po natin yung nagpapaputok po na nakakuha po ng proyekto sa Norte. Ito po ay nakakuha rin ayon po kay Chavit Singson. Ang mga Diskaya ay nakakuha ng maraming proyekto sa Ilocos Norte dahil po sa ginagawa nilang budget. At yun yung sinasabing insertion, mga kabayan, na hindi na raw po maulit sa pagbabudget nila. Pero ito naman po yung sinasabi ng Diskaya, kung sino-sino po nakikinabang ng pera ng Pilipino, magmula po sa taas. Sino po ba yung nasa itaas? Mga kababayan, hindi po ba yung nagmamagaling ngayon na hindi na mauulit ang ginagawa nilang pagnanakaw sa pera ng bayan? Painggan po natin si Diskaya. Tutuusin, hindi lang naman kaming mga kontraktor ang nakikinabang dito. Marami din sa inyo, mga politiko, ang nagpapataba ng bulsa sa pangungurakot. Ang totoo, may hati-hati yan mula sa pinakamataas hanggang sa mga nasa gilid lang ng sistema. Huwag nyo kaming gawing panakipbutas kasi kung babalikan ang lahat ng transaksyon, makikita ninyong mas malaki pa ang napupunta sa inyo kaysa sa amin. Lahat tayo alam ang laro, pero pag nahuhuli, kami lang ang tinuturo at pinarurusahan. Kaya huwag ninyong ipakita sa publiko na malinis kayo dahil sa bawat proyekto may kapalit na porsyento para sa inyong mga opisina. Ang sistema mismo ang nagtutulak sa amin na sumunod kung hindi kami papayag, wala kaming makukuhang proyekto. Pero sa likod niyan, kayo rin ang pinakaunang nagdidikta kung magkano ang dapat itabi para sa inyo. Kaya kung talagang seryoso kayong mag-imbestiga, wag lang kaming kontraktor ang sisihin. Tingnan ninyo rin ang mga pangalan na nakaupo ngayon sa mga komite, sa mga ahensya, at lalo na sa mismong mga nagpapalakad ng gobyerno. Tama. Dahil sa totoo lang, pare-pareho tayong nasa iisang lamesa, iba-iba lang ang laki ng parte na nakukuha.
Kawawa po talaga ang mga mamamayang Pilipino kasi ninanakaw lang natin ang kaban ng bayan. Pera ng taong bayan pero tayo ang nakikinabang. Hindi ba tayo nahiya? Ang mga mahihirap mas lalong naghihirap. Kaya tama na ang pangungurakot natin. Yan po mga tambay, ayon po sa Diskaya, sa nagpapatakbo ng gobyerno. Sa nagpapatakbo ng gobyerno, magmula sa itaas. Magmula sa itaas, nakikinabang sa malalaking porsyento pera ng taong bayan at pati ang inuutang nila. Hiyang-hiya naman kami sa iyo, Franz, kay Yusek Castro, mga tambay. Hiyang-hiya naman po tayo dito para po ipaghalandakan sa atin, para ipagmalaki ng ang presidente ay mahusay magturo at siya po ang nakakatuklas at nagtuturo, mga kabayan, ng anomalya. Ano po sabi ni Diskaya? Huwag na po tayong magturo. Huwag na po tayong maghugas kamay. Sanay na sanay po tayong maghugas kamay na napakalinis po natin. Ang tingin natin sa sarili natin ay malinis tapos ipupukol mo sa iba. Samantalang magmula sa taas at nagpapatakbo ng gobyerno ay nakikinabang sa anomalyang korupsyon, porsyentong napakalaki. Ayon mismo yan sa isa pong tumatayong witness na ayaw bigyan po ng state witness ng gobyerno. Ayaw bigyan po para maging state witness, mga kababayan. Dahil damay po silang lahat. Katulad po ni Master Sergeant Gutesa, mga kababayan. Dalawa pa lang yan. Hindi po ba, mga kababayan? Kaya po ang Pangulo, huwag pong paniwalaan ito. Sanay na sanay pong maghugas at magsinungaling. Sanay na sanay pong magsinungaling, nakala mo kay linis-linis at walang ginagawang anomalya at korupsyon sa ating bansa. At ibalik tanaw din po natin, mga tambay. At napakalinis po na politiko nito ng Pangulo. Wala pong kinalaman sa anomalya. Kaya bilib na bilib po ako rito, mga tambay. Kaya sa Pangulo. At ibalik tanaw po natin yung pera po na pilit din po nilang pinasisinungalingan at nagpapabango pa ang Pangulo na kesyo ililipat daw po nila ang pera ng PhilHealth. Hindi ba? Sino po ba ang may kagagawa ng pera ng PhilHealth para po ito ay mailipat? Para po mailipat ang sinasabing 89 billion, mga kababayan. Sino po ang nag-utos para po ito mailipat? Nagmamalinis po kasi ang palasyo, pero yung mismo pong dating sekretary niya ng PhilHealth, mga tambay, ay nagsalita po. I think ito po ay na-transfer. Ito pong dati pong si Secretary Ledesma Jr. ang mismo pong nagsabi kung sino po ang nag-utos para mailipat ang pera na nakakahalaga ng 89 billion, mga kababayan. Mahigit 89 billion galing po sa PhilHealth. Ibalik tanaw po natin. Ito po, hindi lang po kasi masyadong natutukan do kasi ayaw pong pag-usapan ng media. Ito po, mga tambay. Balik tanaw po natin. Alam niyo ba na si Duterte ay paborito? May ipapakita akong video sa inyo kung sino ang nag-utos ng pag-transfer ng 89 na bilyon PhilHealth Fund. Maaring nakita nyo na ang video na ito, pero hindi nyo lang pinansin ng husto. So legally, lusot kayo, but for me, morally, unacceptable po itong pag-transfer. Marami pang naghihingalo ng mga kababayan natin. Walang pambayad sa hospital. But Senator, I am just an ordinary member of this government. I was asked to do something. How can I go against it, sir? Sa lahat ng magiging desisyon mo, isipin mo parate yung mga mahirap, yung mga pasyenteng naghihingalo na walang pambayad. Isipin mo lang parate yan. Isipin mo lang parate. Thank you for that, Senator. Then, Senator, one more thing before I read my very brief opening statement, no? Again, with regards to the 89.9 billion, because, you know, it's not only you, Honorable Senator, it's not only Honorable Raffy Tulfo. Everyone is texting me, calling me, saying, ba't hindi mo inisip yung health concerns ng mga tao, pera ng health yan, bakit mo ginagawa yan? Again, I want to reiterate to this Honorable Committee and to everyone here in this room, no, I received a directive, no, which emanated from a cabinet meeting led by President Marcos, asking me to remit the 89.9 billion. So like a good soldier, I am following them, no.
I received a directive, no, which emanated from a cabinet meeting led by President Marcos, asking me to remit the 89.9 billion. Ay ipapa. Nakita niyo po mga tambay? Grabe, no? Pinatunayan po yan ng dati pong secretary po na ngayon po ay nagretiro na po yan, nagresign na po si Secretary Ledesma Jr. Mga kawayan, dahil siya po ay sinabon po sa Senate hearing at talagang hinahanap po yung pera na 89 billion na contribute po ng mga miyembro po ng PhilHealth. Mga kabayan, yun, bilang siya ay soldier, wala po siyang magagawa. Pag inutos po ng Commander-in-Chief, ilipat mo sa kanila ang 89 billion. Pero pagdating po dito kay Yusek, ay napaagaling pong humawak ng pera at hindi po korap ang Pangulo, mga tambay. Napakalinis na politiko dahil siya lang po ang gumagawa at nagtuturo para daw po masog po ang korupsyon. Pero sa totoo po, mas paniniwalaan po ni Kamanong ang sinasabi po ng Diskaya. Magmula sa itaas, nagmumula ang korupsyon. Magmula sa itaas na nagpapatakbo ng gobyerno ang korupsyon hanggang sa kanila na mga contractors, mga kababayan, mga politiko. Hindi po ba? Kaya wag na wag po tayong maniniwala sa sinasabi po na ang 2026 ay magiging maayos na at hindi na mauulit ang pagnanakaw nila. Magiging maayos na at dadali na raw po ang mga proyekto at pera na ito sa taong bayan. Mga kababayan, naniniwala po ba tayo? Sanay na sanay po silang magsinungaling at mambudol sa mga Pilipino. Kaya nga lang po nananatili sila dyan. Dahil isa lang po ang tumatayo para sa tama. Isang men in uniform pa lang po ang tumatayo para sa ginagawa nilang kawalanghiyaan at katarantaduhan pagnanakaw sa pera ng bayan. Si Master Sergeant Gutesa pa lang po ang nakakakita ng kawalanghiyaan po nila. Kaya po sila'y nananatili pa sa kapangyarihan. Pero kung marami na po nakatulad ni Master Sergeant Gutesa ang nakakita po at may prinsipyo bilang men in uniform, baka po hindi na po sila magtagal dyan. Hindi po ba? Katulad na nangyari kay Erap. Hinugot po yan at hindi na nila pinagtagal dahil sa sinasabing issue ng weteng. Hindi po ba? Samantalang ito, bilyon-bilyon po ang pinag-uusapan pero hindi po ito pinapansin ng men in uniform. Bakit kaya? Ano kaya nangyari sa mga general? Busog din kaya sila? O nabibigyan din sila ng tigi-tigi isang maleta? Gada deliver ng napakarami nito. Nagtatanong lang po si Kamanong. Yan po mga kabayan, ang pinagmamalaki po ng Malacanang na tinitiyak po nila at tinitiyak sa atin na ang pera po natin ay hindi na maulit ang mga ginawa nila magmula ng 2023, 2024, 2025. Katarantaduhan po na naman ang binibigay po sa atin. Panibago na naman pong pambubudol umano ito para sa taong bayan. Maraming salamat po sa nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At sa mga subscribers po natin, thank you po. At sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya, shoutout po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. At siyempre po sa mga patuloy po nagsusubscribe pa rin po, maraming salamat po sa inyo. At yung dasal po natin mga tambay, wag po natin kalimutan na isama po natin sa ating mga dasal ang pamilya Duterte, ang ating Vice President, at ang dating Pangulo na sila po ay maingatan sa kapahamakan at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng ating dating Pangulo. Thank you po sa mga dasal mga kababayan. At tayo rin po ay magdasal at nang tayo po ay maingatan at ang ating buong sambayanan. Maraming salamat pong muli mga tambay. Ingat po tayo. Bye-bye.